person. I hope you will not meet yourself in someone else's. Mm. Hi everyone, it's Jana. Hi everyone, it's Shanna. Hi everyone, it's Princess. And we And we are are the the Unmuted 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 Girls. 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 Ayan, welcome back sa ating new episode. So, another episode, another podcast. Well, our topic today is something that we've all experienced. We're talking about hurtful words. So, why we shouldn't tolerate them, whether in love, in friendship, or even our everyday life. Kasi kahit minsan yung simpleng biro, 'di ba? Sometimes it's hurting. So, let's talk about it. So, siguro yung first segment natin would be, I know, parang when words hurt more than actions. So, kasi minsan, di ba, words hurt more than actions. May mga salita na kahit isang beses lang sabihin, tumatama talaga eh. So, have you experienced that? Sa'kin siguro kasi baliktad eh, kapag yung actions talaga hindi nagma-match sa words, feeling ko napagsisinungalingan ako. Or siguro pagka may mga words talaga kasi na parang napupunteriya ka or parang tumatama talaga sa'yo in a way na siguro it's something about your value, something na pinaghirapan mo. Tapos 'pag yun yung naatake, parang ang sakit talaga. Parang hindi, eto yung mga tao sasabihin nila na, "I care for you," ganyan. Pero biglang bakit parang nilalait mo yung mga bagay na pinaghirapan ko without any regard na pinaghirapan ko yun. Yun siguro yung masakit na parang Ay, actions doesn't oo. match the words, 'di ba? Parang sasabihin Mm-mm. parang they will act like this to you na they care about you. Sasabihin din nila they care about you, pero yung words nila hindi naman naglalagay ng acknowledgement dun sa mga bagay na sinasabi nila pinaghirapan mo. Iba talaga siguro kasi sa'ting mga breadwinner and strong independent women na pagka yung pinaghirapan mo talaga yung tinarget ng words, masakit siya. Mm. Sa'kin naman kasi tawag dito, yun naman talaga yung sinasabi natin lagi na kailangan ingatan mo yung mga sasabihin mo or, bibitawan mong words sa tao. Sabi nga nila 'di ba mas maganda na yung saktan ka physically kaysa Yeah. bitawan ka ng mga salita na kasi kapag salita yung binitawan mo hindi mo na mababawi yan, eh, hindi na Totoo yun parang yun. sorry ganto ganyan. Oo, matatanggap mo yung sorry, pero hindi mo na makakalimutan kasi yung kung Mm. papaano niya yung sinabi sa'yo at ayun yung mas masakit, 'di ba? Naranasan ko Correct. na rin yan Kasi, di maraming ba, beses na sa ibang iba-iba tao. kasi yung di ba sabi nga nila may physical abuse and may emotional abuse. Mm, So, Mm. mas masakit yung emotional abuse because true. for physical, gagaling yan eh. Like for example, Yes, sinuntok correct. ka, 'di ba? Gagaling yan eh. Pero yung Mm, emotional abuse, it will stay with you for so yes. long. And sometimes it will turn out as a trauma na, Mm. True. okay, nagiging trauma na siya na para tuloy minsan naapektuhan na din yung pakikipag-deal mo with other people because sometimes Mm, nawawalan ka na din ng tiwala sa ibang mm, tao, Parang na 'di siya ba? ng standards to how you would be dealing with relationships forward na parang yung na-experience mo sa tao to and also siguro parang with affect paano ka din, magsalita, ganyan. Lahat, lahat. Expectations mo sa Hmm, mga tao, sa trabaho, sa lahat-lahat. So, mahirap talaga. mm, correct. Though ayun. minsan,
ako siguro I must admit, like personally, sometimes nasasanay rin tayo sa mga hurtful words. Sometimes we laugh it off, 'di ba? Sometimes parang it's normal, pero deep down, 'di ba, it's not. Na parang siguro or sometimes we see good in that person. Na siguro nasabi niya lang 'yun out of, emotion, Mm. pero kunwari she doesn't mean it, ganyan. Mm. Pero why do you think, like, yun nga, people still tolerate it kahit nasasaktan na? Maybe ganun talaga sila. I mean, Mm. kapag galit sila talagang kahit ano yung mga words na lumabas sa bibig nila ay sasabihin talaga nila. Kumbaga hindi sila marunong mag-handle ng galit nila. Yeah. Kaya ano, para sa kanila okey lang yung sabihin niya, wala ka namang kuwenta, eh. Hindi naman kita kaano-ano, hindi ka naman mahalaga sa buhay ko, eh. Kaya kahit anong sabihin ko sa'yo, okey lang. Yeah. 'Di ba, Parang gano'n? ano, oo. Ayun, so Yun, kaya parang ano siguro nga, gano'n relationship, what is your relationship with this person? Parang feeling ko the mm, closer they are to you, the more you can tolerate them, siguro. yes. Parang kasi isi-stretch mo ng isi-stretch yung understanding mo towards dun sa person na nakapagsabi sa'yo ng hindi maganda. Kasi kung halimbawa ang may nagsabi sa'yo ng hindi maganda is ano lang, parang normal na katrabaho mo lang na yung alam mo parang kahapyaw mo lang na Yeah. nakakasalubong, Mm, sabihan ka na pangit ng slide mo or parang sabihan ka Mm. na ang ano, tsaka ng outfit mo today, parang wala lang sa'yo. Pero parang hirapan mo pa yung look at yourself, parang mapapagano'n ka pa, eh. Pero pagka yung halimbawa, um, let's say kamag-anak mo, mentor mo, best friend mo, magsabi sa'yo na, or parang ano, gano'n, nakakapagsabi ng masama sa'yo kapagka galit, nagse-stretch ka ng pasensya na hindi mo minsan nare-realize na parang, ay ang toxic na pala. Kasi sine-stretch mo ng mm. sine-stretch yung understanding mo, eh, na parang iisipin mo, ikaw ba kung nasa gano'ng sitwasyon ka na parang talagang naubusan ka na ng pisi, naubusan ka na ng pasensya, makapagsalita ka rin ng gano'n sa kanya, iintindihin ka rin kaya niya. Mm. Yeah. Hmm. And ako, feeling ko it can apply din sa work, like what Shanna mentioned. Siguro the reason why we're tolerating it, though sa work naman I haven't experienced it. Sila kasi Pero, sa'yo. so ako pala yung cause ng pain nila. Ano tawag dito? Feeling ko the reason then why some people are tolerating it, yung mga ganong hurtful words, like ang pangit ng slide mo or you're not good, 'di ba? Siguro kasi 'di ba parang pinalaki talaga yung I mean sa culture talaga natin. Minsan pag sinabihan kang sensitive, like ang drama Mm, mo, 'di ba? Parang mm. talagang parang negative na dapat pakita mo sa kanila na okay, you're Ay strong, hindi, you're a team matapang ako, player. oo. Oo. So, siguro gano'n din kaya minsan yung iba they're just tolerating it. Pero ako what I just realize is 'pag we're tolerating it because we're trying lang to keep the peace, pero sa totoo lang 'di ba we lose our own peace, eh. Parang tayo Yes, din yung correct. nawawalan ng peace of mind Mm, kasi hinahayaan natin sila. So, mm. yun. So, ako what I can, suggest or what we can do siguro moving forward, 'di ba? Or probably let's talk about it. Like, let's talk about boundaries. Mm. Like, how do you deal with it now? Like, kapag may nagsabi sa'yo ng masakit, like ikaw, for instance, pag may Boundaries. nagsabi sa'yo ngayon ng masakit, how do you deal with it? Siguro Gastosera mo. ano, Ganun yung masabi sa'yo, eh, hindi 'no? kasi 'di ba parang nakwento ko na sa inyo before na may nagsabi na sa'king isang tao na masasakit na salita like, "Bobo ka." Bobo ka? Ay, hindi ko alam yun, ah. Hindi madam, sinabi ko yun sa inyo, kinuwento ko last time. And Ayan na then naman yung ako, 'di taong na naman ako yun nakinig. Charot. hindi madam, basta alam niyo yun, kinuwento ko sa inyo last year ata yun. And Hong then Kong. yung Nasa Hong Kong ba isang tayo? tao Saan ba ang setting niyan? nasa via chat lang ata madam. Pero Ah, yun okay. yung isang taong yun, siya lang yung kauna-unahang nagsabi sa'kin na ang bobo ko.
bobo ka, gano'n. And naulit na naman 'yan. Naulit na naman Grabe 'yan 'no, sana recently. magpa-IQ test tayo, charot. Naulit 'yan Para recently, madam, same na Akala ko same 'yan person? talaga yung person. hindi ko na 'yan talaga yung hindi ko na Same matanggap. person? Yeah, same person. Kaya Kasi Oh, kasi itong taong 'to, ewan ko kung anong galit ba meron siya sa'kin, pero yun nga, um, friend ko pa rin kasi siya sa Facebook, though naka-unfollow na siya sa'kin. So, nakakainsulto kasi alam niyo naman yung pet peeve ko kapag may naghahaha sa post ko na hindi naman nakakatawa, na hindi naman ako nagpapatawa. So, parang nangyayari kasi mm, that time sa my day ko lagi siya naghahaha kahit hindi naman ako nagpapatawa. So, yung una, hinahayaan ko lang, okey baka nagpapapansin lang 'to or kulang lang sa pansin or mm. baka gusto lang ng attention ko. So, yung Yeah, ginawa ko, wala lang, dedma. So, yung mga sumunod na, naghahaha na siya ulit. So, kinompronta ko siya, like sabi ko, "Anong nakakatawa sa ano ko, wala naman din naman ako nagpapatawa." Sabi niya, "Wala lang, masama bang magpatawa, kung may button daw na haha dun." Sabi ko, "Okey." 'Di ko na pinatulan. Pero nung mga sumunod na, naghahaha na naman siya, even sa post ko, naghaha siya, dun na ako na-triggered. Like, tinanong ko siya, ano, nag-caps lock ako as in, "Anong meron?" ako nag-caps Um lock na si Princess. Kinaps lock ko talaga kasi that time sobrang pagod na pagod ako sa trabaho, tapos naghaha siya. Ang ginawa ko kasi that time, sige gantihan ko siya, naghaha din ako sa isang My Day niya. Na to think yung haha ko sa My Day na yun, hindi niya picture yun ha, like parang ano siya, post from TikTok. So naghaha lang ako para gantihan ko, para ma-feel niya kung anong nararamdaman ng hinahaha yung ano, post. Tapos yeah. ang ginawa niyang ganti, naghaha siya dun sa post ko na nasa ano ako museum. Ewan ko nakita niyo yung post ko nun sa Facebook, museum siya. Ay mosque, sorry. Tapos dun ako Mm, na-triggered kasi mosque ang tatawanan mo, wala namang nakakatawa diyan. So yun, so mm. piniem ko siya, sabi ko, "Nagpapapansin ka ba?" Ganito, ganyan. Sabi ko, "Wag mo Oo. akong hahamunin." Ganito, ganyan, caps Oh, lock. Tas nag-reply siya princess ng mong palaban. Oo, Nag-reply lalago siya na. ng gano'n. Tapos nakita ko ni-remove niya yung haha dun sa post ko. Siguro kasi dahil kinompronta ko na siya. Tapos sabi ko, "Hindi ka Yeah. ata masaya sa buhay mo." Gano'n, ganun. Tapos sabi niya sa'kin, "Talaga ba? Baka ikaw." Sabi niya sa'kin, "Baka daw ako." Tapos sabi ko ano, anong tawag dun, sabi ko, anong ano nga yun, nakalimutan ko na. Sinabi ko na lang sa kanya na, "Diyos na yung bahala sa'yo." Ginanon ko siya. Kasi galit na galit talaga ako that time. Pagod na pagod ako sa trabaho tapos gano'n yung ano niya. Tapos sabi pa niya sa'kin, ano, dinamay ko pa daw talaga yung Diyos, sa'kin daw demonyo daw yung bahala sa'kin, ginanon niya ako. Tapos dun na nagsimula na sabihan niya na ako ng bobo ka, ganito ganyan, na din ano sabi pa niya, pikon daw ako, ganyan, ganyan, basta Mm, di mawawala yung word na bobo. And that bobo. time galit na galit ako kasi wala wala siyang karapatang sabihin ako ng bobo. Yeah, Mm. Kasi yeah. unang-una hindi niya ako pinapalamon, ko yung sarili ko to be a better Mm. person, tapos sasabihan lang niya ako ng bobo. Kaya ganyan, alam Mm, niyo that night, sobrang ayun yung iyak na gigil ako na hindi ako makahinga sa sobrang iyak ko that time. Di ko alam kung sinong tatawagan ko that night para lang ano sana tinawagan mo ko. Kasi ayun gising nga ako, hindi ako madam. natutulog eh. As in sobrang galit na galit ako dun sa taong yun, like, "Sino ka para sabihin mo ako ng bobo, hindi mo naman ako kilala." Kumbaga, siyempre ako nga nirerespeto nga ako sa trabaho, nirerespeto ako ng 'Di pamilya ba? ko, 'di ba? Tapos sasabihan niya lang ako ng bobo na ano, sinabi ko pa nga sa kanya, "Ngayon lang ako nakakita ng lalaki na bumabanat ng gano'n sa babae." Sabi ko, "Bakla ka ba?" Gano'n, gumaganon ako tapos sabi niya pa sa'kin kung gano'n naman daw yung ano, kung ganito naman daw yung ugali ng babae, talagang papatulan daw niya. Like, ano ba yung ginawa ko? Kinompronta lang kita. Kasi sabi ko, Mm, "Nagpapapansin ka ba kasi lagi kang naghahaha?" 'Di ba? Anong meron, bakit ka naghahaha dun sa ano ko, nang-aasar ka ba? Gusto mo lang ba ng atensyon, mapansin, ganito, ganyan. So yun, so to cut the long story short, so hindi ko na siya ni-replyan, sabi ko, "Isipin mo na kung anong gusto mong isipin." Kasi nagpapapansin daw ako dahil naghaha daw ako dun sa May Day niya, which is naghaha lang ako para Hala! maramdaman niya kung ano yung nararamdaman ko. Ilusyonado So feeling. yun, sabi niya nagpapansin daw ako. Eh, di ang ginawa ko, hinayaan ko na. Pero sabi ko sa kanya, 'pag ito nag-reply pa, magpi-PM ako sa kahit sino man, kung sino mang
mahalaga sa buhay niya, hanapin ko. At that time, parang ewan ko nakita niyo yung ano, story ko about like tolerating ano, something like that, bobo words. To think na meron ka ding mga magulang, may magulang ka din, may mga kapatid ka ding babae. Nag-reply siya dun kinabukasan, nangiinsulto na naman. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung girlfriend niya. Ito, first time ko itong ginawa ha. Kaya ako naman nakilala yung girlfriend niya kasi nga nag-stalk sa akin yung girl sa ML. So, parang kinilik ko yung girl. Nakita ko connected silang dalawa. So, baka mag-jowa. So, yun, ang ginawa ko, piniem ko talaga Parang yung girl. FBI na tong si Prince. As Mm-mm. in, sabi ko first time kong gagawin 'to. Hindi ko 'to dapat ginagawa, eh. Pero ay tumigil itong lalaki itong ano na 'to, eh. So ngayon, ang ginawa ko nag-long message ako dun sa girl, sabi ko, "Sorry if ano, parang madi-distract man kita dito sa message ko, pero wala akong masamang intention dito. I want you to help me to stop or to advise your boyfriend to stop ano, connect Messaging you. Harassing messaging me. me or harassing me like this, ano, words na ganito, buhubog, ganito, ganyan. Sinend ko yung screenshot dun sa girl, yung mga sinabi niya sa akin. Ta's nag-wow lang yung girl. Eh di, sabi nung girl, wala daw siyang masabi, ganito, ganyan. So, di hinayaan ko na. Tapos, nung sinabi nung girl na parang nagkakapalitan na kami ng words ng message nung girl, yung sinabi nung girl na nawawalan daw siya ng peace of mind, sabihin ko na lang daw dun sa ano, so, hinayaan ko na, dun na ako nag-sorry, sabi ko, "Pasensya na, nag-long message na lang ako." So yun, so yun yung parang ano, sobrang nakakagigil na kahit sino pa yan, kahit kaibigan mo yan, kahit karelasyon mo yan, kahit magulang mo yan, wala or I mean kapatid mo yan, wala kang karapatan na magsabi ng hurting words or I mean ng bobo sa akin kasi unang-una, wala naman akong masamang ginagawa. So yun yung ano, yun yung nakakalungkot sa panahon ngayon. So parang hindi rin kinaya ni ate girl yung pinagsasabi, ayaw niyang ano. Siguro, sana naman napagsabihan niya, Pero mukhang ano ano naman na, tumigil naman. Or binlock mo na ba? Ano po? Binlock mo na? "Ay hindi madam, bahala ka diyan kung anong makita mo sa bahala Facebook kang ko." tumingin, Naka-public yung ano ko, oo, eh. Bahala ka, wala akong pakialam sa'yo kumbaga ano. tumingin ka, mamatay ka sa inggit. Oo, Lahat ng true, gusto mong mamatay kayo diyan sa maramdaman. inggit. I'm Hindi ako not the nangba-block ng tao problem. madam, not unless talagang ano, sobrang-sobra yung ano, yung basta Mm-mm. family ko gano'n, puwede ko i-block gano'n, pero i-unblock ko Mm-mm. din naman. Pero Mm. kapag yung mga normal people lang na wala namang ambag sa buhay mo, hayaan ko lang mainggit ka kung anong makita mo sa Facebook ko, go. Kung anong reaction mo, sige go. Pero ang masakit lang sa'kin din ay yung nasabihan ako ng bobo, parang na-judge na yung buong pagkatao ko. So yun, iniisip ko na lang na pinag-pray ko na lang that time yung guy na yan na sana mapa-realize ni Lord sa kanya yung mga maling ginagawa niya, ayun. Hindi, Yeah. tsaka isipin mo na lang din minsan yung words nila, it's a reflection of who they are, parang Yes, gano'n. Or Yeah. actually. And then the ng mga upbringing. insecurities nila, upbringing and Mm, insecurities nila, parang true. gano'n. Na parang feeling ko Yeah. Ako, talaga malaking bagay dun inggit. yeah, True. ako I once told someone na, yun nga, kasi na-experience ko din naman yung hurtful words. Like, I once told someone na sometimes, eto na naman ako, sometimes I don't blame the person. Sa totoo lang. Kahit sabihin nyo na parang disagree kayo, I don't blame the person for saying those things, but I blame the parents. Actually. Talagang dun ko siya ano, dun ako gigil Mm, sa parents mm. Parang for maju-judge mo tolerating. bigla 'no? Parang ano Oo. ba Buong yung lahi na klaseng yung household na-judge meron mo. kayo? Oo. Buong generation na Ah! Hindi kasi iba sila mama, si mama, ayaw din nila yung ano, yung pagka nagsasalitang kanala ko kasi parang, ano ka ba, hindi yeah, kita pinalaking ganyan. Parang gano'n. Mm, correct. So, Ako talaga, oo. minsan like sabihin na natin, yeah, ginawa nga niya yan sa'yo, sis. Pero sometimes, kaya siguro niya yung nagagawa because someone within his or her circle mm, tinotolerate yun. Sabihin na natin, okay, sige, part yan ng environment, but at the end of the day, it's the upbringing of the parents. Kaya hmm, medyo pagdating sa mga masasamang ugali,
lagi kong sinasabi na talagang ano bang klaseng pamilya? Gano'n kasi ako, ano bang klaseng pamilya meron ka? Mm. Anong True. klaseng nanay, tatay meron ka for you to say those things or for you to act like that? Kasi I don't think yung parents mo talaga will tolerate it. Not unless nga, yun nga, gano'n nga talaga yung family nila. So kung gano'n Parang talaga yung sabi nga family nila nila, ano, wala ka bang eh, magawa. made up daw tayo ng yung parang sinasabi nila na nature versus nurture, na parang yung pagpapalaki Hmm, sa'yo at saka kung ano yung pinapaligiran mo yung sarili mo with. So imagine mo na lang kung talagang wala kang konsensya, walang part sa sarili mo to improve that Mm. part na halimbawa, yeah, kasi paglaki mo magkakamalay ka naman kung ano yung maling kinalakihan mo, eh. So True, ibig malaki ka na, sabihin eh, wala kang nakitang mali, ibig sabihin pati barkada oo. mo ganyan din. Kasi Pamilya mo, kahit barkada ako mo, ano ka na lang, na anong natira sa'yo? kaya yung iba 'di ba true, sasabihin, "Wag niyo idamay yung pamilya ko." Well, sorry, true, dadamay ko talaga yung pamilya mo because Mm. yan yung klase ng tao na kumbaga pinalaki kang ganyan. Kasi gano'n mm. upbringing Para kasi tuloy talaga siya. naju-judge yung ano 'no, maju-judge tuloy yung parents mo kung paano ka pinalaki dahil sa pag-uugali mo ngayon. Ang Kasi puno Yeah, ng mangga kahit naman, sa hindi family naman ko kasi yan magbubunga ng makopa. true. correct. Kasi kahit naman sa family ko hindi naman din perfect, eh, like kahit nga diyan Mm. nagmumurahan nga yung mga parents ko, eh, pero siyempre nasa Yeah, sa'yo yan, eh. Kumbaga Mm. malaki ka na, hindi ka na grade 1 or grade 2 na tutularan mo kung ano mang mm, meron kayo sa bahay. So yun, Wala correct. kang nakakalungkot nakitang better lang. example in your life? Parang kawawa ka naman. Yun nga, correct. Wala ka ba? Wala Wala ba? kang life And sometimes mentors? minsan oo, Nakakagigil yun ha. 'Di ba? Para totoo kasing siyempre yan. kahit nga sa relasyon 'yan, eh, 'di ba? Kahit sabihan ka ng partner mo na bobo ka or murahin ka, sobrang nakaka-hurt talaga Oo, 'yun, 'di ba? Wala kang karapatang magmura sa'kin kasi magulang ko hindi nga ako minumura, eh, 'di ba? exactly. Ako nga nagtatrabaho ako para sa sarili ko ta's sasabihin mo lang akong bobo. Ayun, so parang nakakaano lang, nakaka-drain that time. So hindi ko na siya inano, inalis ko na 'yun kasi nga ayoko masira yung peace of mind ko, pinag-pray ko na lang talaga kay Lord 'yun. Sabi ko, "Lord, ikaw ng bahala dito sa taong 'to." Pagpasensyahan niyo na kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. So Yeah, totoo yun, yun. And sabi ko nakaka-hurt nga, ako lang. lagi kong sinasabi, kasi parang nandiyan talaga yung karma. Hmm, Mm. Gano'n ako lagi 'pag merong someone na alam mo yun, mm, merong sinasabing hindi maganda sa'kin or kaya sinasaktan ako. Kasi parang for me, yes, ngayon hindi mo pa mafi-feel yung karma. Pero sooner or later and marami na yes. akong kakilalang ganito, marami na akong nakilalang ganito, na noon ang yabang-yabang nila, Mm, ang mm. sama nila, pero ngayon they're suffering. Maybe hindi suffering in a way na sa wealth, ganyan, but for example, may sakit sila, kumbaga meron na-diagnose sa kanilang sakit and alam mo sa totoo lang minsan, I know it's bad, pero sometimes 'pag naririnig ko yung mga gano'n na, nagkasakit si ganito or kaya naman, na-diagnose ganyan stage eme-eme, parang minsan mapapasabi ka na lang, "That's karma." True. Gano'n gano'n talaga Mm. ako mag-isip na that's karma. Kasi Mm, nung dati 'di ba, napakayabang mo or kaya dati you're not really thinking of someone's emotion, ganyan. Parang you're so self-centered. Pero ngayon, ganyan. Ngayon bigla kang nagiging mabait because bumagsak, you're mm. ill, 'di ba? May mga gano'n. As in marami na akong na-meet sa buhay ko. Kaya ako masasabi ko lang sa mga tao na they continue to hurt people is karma will knock at your door. Maybe not True, now, but mm, soon, 'di ba? And sabi lagi ko rin sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi ka naman Mm. puwedeng magsisi talaga sa una. Hindi mo naman puwedeng mm. pagsisihan ngayon, "Uy, gagawin ko 'to, magsisi na ako agad." Hindi True. mo lang siya ma-e-experience pa now, pero I'm 100% Mm, sure in true. the future, you will experience it. And mapapaisip ka na lang na, "Bakit nangyayari sa'kin 'to?" Parang gano'n. Bakit ako 'Yan yung mindset nagkakasakit? ko. 'Yun yung mindset ko Oo. everytime na may nang-aaway sa'kin, mas mabuti nang ako yung inaapi Yeah, kaysa ako yung mang-aapi. Oo. Kasi nga siyempre may correct. balik yun sa kanila, eh. Naalala ko nga yung verse na ano,
God will fight for you. You only need to be still. Sabi ko, sige, pangahawakan ko to, Lord. Sa'yo ako magsusumbong. Susumbong ko to sa'yo lahat. Yeah. Kayo na po yung bahala. Kasi naniniwala talaga din ako sa karma. O hindi naman sabihin natin karma, pero may balik yan sa kanila. Like, makikita Oo. nila or mararanasan din nila yan sa ibang tao. Mm. Yung pinaparanas Or nila sa akin. sinasabi nila na parang hindi naman sila naniniwala sa karma, 'di ba? Hindi man Mm-mm. mangyayari sa kanila 'yon. Pero sa family nila Sa or mahal sa nila sa people na buhay. mahal nila, oo, Mm. na sometimes mapapaano ka na lang na, ay, baka ito na 'yon, baka na-karma nga ako, ganyan, ganyan. So 'yun yung siguro 'yun na lang yung isipin natin if Mm. people keep on, Mm. hurting us. Na probably they don't understand at this point. Pero once ma-meet din nila, sabi nga, may nabasa rin ako na parang ano, parang statement lang ng other person. I hope you will not meet yourself in someone Mm. In else's, someone else. Nakita ko Yes, nga 'di ba? yun. correct. So, ako I feel like if they can talk to you kindly, maybe they shouldn't have access sa'yo talaga. Mm. So, so siguro for instance yung na-mention mo na na-restrict mo siya, I think that's better. At least, wala rin siyang access sa'yo. But siguro before we wrap up, and sa mga natutunan na nga natin because of our experiences, what's Mm. one thing na you would tell someone who's used to tolerating hurtful words? Ano yung mabibigay niyong advice? To everyone or to someone To that, who hindi, to someone na yung Anyone. sanay. Anyone, anyone. nasanay sila na nasasabihan Mm. sila ng ganun. Siguro ang masasabi ko lang, at the end of the day, words really matter. Kung paano tayo magsalita or kung paano tayo magsalita sa isa't isa, yun yung respeto na binibigay natin sa kanila. Siguro okay lang yung magbiruan, like magsabi ka ng mga jokes, pero kapag nasasaktan na yung tao, siguro that's the time na kailangan na nating ilimit yung sarili natin sa pagsasalita ng mga ganon. Kasi syempre, alam naman natin na, lalo't alam natin na may masasaktan. Kaya yun, siguro para sa mga girls, wag yung wag na lang siguro nating dalhin sa puso natin yung mga insultong naririnig natin sa ibang Mm. tao kasi Yeah. words don't define your worth. And for Yeah. Mm. everyone, guys man yan or girls, kahit sino yan, lahat tayo may responsibility na piliin natin yung mga salitang ginagamit natin. Kasi nga, instead of breaking someone down with labels like bobo ka Yeah. or kasi for example, yung TANGA, bakit hindi natin gawin like encouragement? Kahit simpleng kaya mo yan. Ganito, proud ako sa'yo sa mga Mm. achievements mo, di ba? Oo. Or, Can di already ba, make a instead na, difference, a big difference eh. naghahaha ako kasi happy ako for you. Sa Di mga ba? narating Pwede natin mo. sabihin ganon, di Di ba? ba? So yun, siguro tandaan Correct. natin that respect is mutual. Hindi lang babae ang Mm. dapat siguro igalang at hindi lang din lalaki ang dapat nagbibigay ng respeto. Lahat tayo deserve words that uplift, not insults that wound. Kaya Totoo. let's normalize kindness, empathy, and Agree. encouragement in all kinds of relationships. Whether love life man yan, friendships, or kahit sa normal na araw-araw na makakasalubong nating tao. To So yun, anybody, true. to anybody. Yeah. Siguro sa akin, parang nasabi ko na 'to sa certain people noon. Kasi parang ang mga tao lagi at lagi yan may masasabi sa'yo, whether, agree ka, hindi, close kayo, hindi, may masasabi at masasabi sila. Pero number one, you have to check your values. If your values align with this person, pareho ba Mm. kayo ng nakikita na tama at mali? Kasi baka naman may side comment lang siya na nasabi na na-hurt ka na kaagad. Ang tanong, Mm. bina-value niyo ba pareho yung bagay na na-mention? Halimbawa, sinabi sa'yo ng hindi mo naman ka-close sa trabaho, hindi mo siya boss, ka-level mo lang siguro sa trabaho, masabihan ka, ang pangit Mm. ng slide mo, bakit? Pareho ba tayo ng ire-report? Pareho ba tayo ng tinitignan? Mm. Parang gano'n, you have to put it into a perspective in such a way na parang, parehas ba kayo ng values bago mo damdamin, bago mo i-take into parang
masyadong, alam mo yun, parang damdamin mo na parang na-hurt ka for a second, it's okay. But for Mm. it to bring your whole day down, your whole week down, and everybody else around you down, doon na siguro yun. Mapapaisip ka na. So, pangalawa naman, evaluate your relationships. If you think na parang itong tao na to, instead of uplifting you, is always somebody who makes you overthink things, baka kailangan mo nang mag-draw ng boundary with this person. Sabi ko nga in the previous episodes before, importante sa lahat ng relationships mo, yung may nare-reciprocate yung binibigay mo. It's not that you're expecting anything in return, pero syempre dapat kung ano yung binibigay mo, may natatanggap ka din, otherwise mauubos ka eh. So if this person, Mm. puro criticism lang yung natatanggap mo, wala ka man lang naririnig na maganda from that person, mapaisip ka din, parang kaibigan ko ba talaga to or something. And then that's when you draw the boundary. Yes. Yun lang. Yes, good. Siguro Amen. I'd say na, amen, ganyan. I'd say na if it hurts, it hurts. So, meaning to say, do not tolerate it. And to those na they're used in, in tolerating those words, ako siguro just love yourself. Kasi Mm-mm. if you don't love yourself, then, yun nga, they will continue to hurt you. Mm. And tama nga naman, parang sinabi na rin natin to before na you deserve to be surrounded with people who uplift you. You Yes. deserve to be around with people who show kindness. Kasi at the end of the day, 'di ba? We all deserve naman to be respected in every Totoo. relationship, kahit pa sa work 'yan or kahit sa romantic relationship or even sa friendship, 'di ba? I know na sabi nga nila, 'di ba, parang yung respect naman kasi kumbaga in-earn yan, parang Yeah. ganon. Hindi yan So, in-expose. oo. Pero again, babalik ako sa sinabi ko kanina, sometimes it's your upbringing talaga eh. Kasi kahit na hindi mo naman kailangan, so parang sinasabi ba natin kung in-earn yan, pag may nakasalubong ka, hindi mo na siya rerespetuhan kasi hindi mo naman siya kilala at hindi pa Mm. yan earn. So, again, it's all about your upbringing. So, if people are not respecting you, so shame on them. Kasi sila naman yun. Sila talaga yung may issue sa buhay. And sometimes, Mhm. malungkot lang talaga yung childhood nila. Tsaka, Mm. talaga bumabalik ako dun sa ano nila, no, sa At wala silang roots. matinong kaibigan. Apaka-sad ng Malungkot buhay yung nila. childhood nila. Baka Hi. mamaya, nung preschool sila, hindi sila, ano, Kauna na hotdog at itlog. at yung kindergarten, nasama na. Baka mamaya, nung kinder sila, hindi Hindi sila sila natatawag nabilhan na ng stiko. But yun nga, so to Lagi everyone sila na yung Nice. kalabaw sa watching, luksong baka. Ganun. ayun, so to everyone naman na watching or listening, di ba? Parang being kind naman doesn't mean staying quiet. So, Mm. siguro nga, dahil nga we're tolerating, parang iniisip natin we're the better person, we're the bigger person. Pero sometimes, you need to draw the line. Mm-mm. So, you should know when to speak up and when to walk away. O, diba? Ang galing ko doon. Parang toto. Yes. Oh my Parang ang dami gosh, mong ano ngayon, charot. Yes madam. naman. At saka Word of sabi nga wisdom. nila, being kind to everyone includes yourself. So, Oo. part Sino doon pa yung, yung nila na yan? oo nga eh, self-respect. Yun. At At libre lang ano naman naman maging yun nila? mabait. Wala namang bayad. Oo, punta Jen. Correct. Ayun na nga lang yung So, pinakamadaling gagawin mo eh. Maging mabuting tao. mm-mm. So, nahihirapan pa tayo. Well, hindi tayo, Totoo. sila. Sila. Sila pala, Sila, sila. sila. Rather. Oo. So yun, so that's about it. So thanks everyone for listening up until the end. So I hope you learned something. So we'll see you again next time. Bye. Bye.